Dinala nila si Jesus sa harap ng mga punong pari at ng buong Sanedrin. Hinusgahan siya ng walang katarungan, binatikos at pinagbintangan, kahit walang kasalanang nasumpungan sa kanya. Tahimik na nakatayo si Jesus sa harap ng mga punong pari habang pinagmamasdan siya ng mga eskriba at matatanda. Sabihin mo sa amin, ikaw ba ang Kristo? Sa katahimikan ng silid, sumagot si Jesus, may kapayapaan sa kanyang tinig. Ako nga. At mula ngayon, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na kasama ng mga ulap ng langit. Sa galit ng punong pari, pinunit nito ang kanyang kasuotan at sumigaw, Nilapastangan niya ang Diyos. Ano pa ang kailangan nating mga saksi? Narinig ninyo ang kanyang kapangahasan. at hinatulan nila siyang nararapat mamatay. At iniharap ng mga punong pari si Jesus sa harap ng gobernador. Ang karamihan ay natipon at tahimik na nakamasid sa gitna ng tensyon at pangungutya. Nakatayo si Jesus sa gitna nila, sugatan at nakagapos, ngunit matahimik ang kanyang mukha. Yung gobernador ay bumaba mula sa trono at humarap sa mga nag-aakusa. Narito ang lalaking ito na aming dinadala sa iyo. Nasumpungan naming ginugulo niya ang aming bayan at tinuturuan ang mga tao ng mga maling aral laban sa kautusan. At ipinapahayag niya na siya raw ay hari, isang Mesiyas. Ngunit wala siyang karapatan ni kapangyarihan. Hinatulan na siya ng aming Sanedrin. Ngayon ay hatulan mo rin siya ayon sa iyong batas. Tinitigan ng gobernador si Jesus. Hindi siya nagsalita, ni nagdepensa sa kanyang sarili. Tahimik na nakamasid sa mga mata ng pinuno, nawari nakababatid ng lahat ng katotohanan. Kayo'y may paratang, ngunit nararapat na marinig ko rin ang kanyang panig. Tahimik na inakay si Jesus paakyat sa hagdan ng Praetorium. Duguan at sugatan, ngunit payapa ang kanyang mukha. Habang papalapit siya sa gobernador, nanatiling nakamasid ang karamihan, walang nagsasalita, ngunit lahat ay nag-aabang. Sa loob ng Praetorium, magkatapat ngayon sina Jesus at Gobernador Pilato. Tahimik ang paligid, tanging ang bigat ng usapan ang namamagitan sa kanila. Ang Romanong gobernador ay lumapit, at sa unang pagkakataon nagsalita. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Iyan ba'y galing sa iyo o may nagsabi lamang sa iyo tungkol sa akin? Ako ba'y Hudyo? Ang sarili mong bayan at mga punong pari ang nagdala sa iyo sa akin. Ano ba ang ginawa mo? Ang kaharian ko ay hindi sa mundong ito. Kung sa sanlibutang ito ang kaharian ko, tiyak sana na ipinaglaban ako ng aking mga lingkod. Ang sinabi ni Jesus na hindi sa mundong ito ang kanyang kaharian ay hindi nangangahulugang wala siyang kapangyarihan sa mundo. Sa halip, ang kanyang pamumuno ay hindi tulad ng mga makalupang hari. Ang kanyang kaharian ay espiritual, puno ng pag-ibig, katotohanan at kapayapaan. Siya'y isang hari ng puso ng kapayapaan at ng pag-ibig, hindi ng dahas. Ngunit ngayon, hindi sa mundong ito ang kaharian ko. Kung gayon, ikaw ay hari nga. Ako nga, ipinanganak ako upang magpatotoo sa katotohanan. Ang bawat taong nasa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Ano ang katotohanan? Matapos ang pag-uusap nina Jesus at Pilato sa loob ng Praetorium, lumabas si Pilato sa balkonahe. Kasama si Jesus, muli niya itong iniharap sa mga punong pari at sa mga tao. Wala akong makitang sala sa taong ito. Inugulo niya ang bayan. Mula sa Galilea hanggang dito, siya'y nagtuturo ng laban sa aming kautusan. Nang marinig ni Pilato ang salitang Galilea, siya'y nagtaka. Siya ba ay taga-Galilea? At nang matiyak na siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, agad niyang ipinasya.
Dalhin siya kay Herodes. Siya ang may jurisdiksyon sa kanya. At si Jesus ay dinala sa palasyo ni Herodes habang ang mga tao ay patuloy sa pag-aakusa at si Pilato ay nanatiling nakamasid, walang kapayapaan sa kanyang puso. Habang patuloy ang kaguluhan sa praetorium, dinala si Jesus sa palasyo ni Herodes. Masigla ang kapaligiran doon, malayo sa tensyon ng korte ni Pilato. Si Herodes, kilalang tuso at mapaglaro, ay natuwang makita si Jesus. Ang tanyag na guro mula sa Galilea. Matagal na kitang gustong makita. Umasa si Herodes na gagawa ng himala si Jesus sa kanyang harapan. Halika, gawin mo nga ang isa sa iyong mga kababalaghan. Ngunit si Jesus ay nanatiling tahimik. Hindi siya nagsalita ni tumugon. Wala kang sasabihin? Isa kang ang hari? Dahil sa pananahimik ni Jesus, ipinag-utos ni Herodes na siya ay bihisa ng magarang balabal bilang pangungutya sa kanyang pagiging hari. Wala silang naunawaan sa harap nila. Ang hari ng katotohanan ay tinrato nilang tulad ng isang palabas. Isang kahangalan ang ipinuntan niyong lahat sa akin. Wala akong nakikitang dahilan upang siya'y hatulan. Hindi siya gumawa ng anumang dapat ikamatay. At sa halip na hatulan, ibinalik ni Herodes si Jesus kay Pilato. Ibalik niyo siya kay Pilato. Siya ang bahalang magpasya. Ang paglilitis ay muling ibinalik sa mga kamay ng gobernador ng Roma. Matapos ang mga pang-aalipusta sa palasyo ni Herodes, ibinalik si Jesus sa praetorium. Hindi siya hinatulan roon. Sa halip, siya ay ipinasa muli sa mga kamay ng gobernador ng Roma. Dinala niyo siya sa akin na parang isang sala rin, ngunit wala akong makitang sala sa kanya. Ngayon, ni Herodes man ay walang hatol na naibigay. Bumalik ang desisyon sa kamay ni Pilato, ngunit ang kanyang puso ay nababalot ng takot at pag-aalinlangan. At nagsimula na ang huling yugto ng paglilitis ng anak ng Diyos sa mga kamay ng tao. May kaugalian kayong magpalaya ng isang bilanggo tuwing Pasko. Palayain ninyo si Barrabas? Si Barrabas ay isang kilalang rebelde at mamamatay tao, ngunit mas pinili ng mga tao ang karahasan kaysa sa kordero ng Diyos. Palayain si Barrabas. 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 Ano ang gagawin ko sa tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Sinabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iyon ay kalapastanganan. Hindi siya nararapat mabuhay. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Mas pinili nila ang isang kriminal kaysa sa walang dungis na tagapagligtas. At dahil sa pagpupumilit ng mga punong pari at ng nagkakaisang tinig ng karamihan, si Pilato'y nagpasya, hindi batay sa hustisya, kundi upang mapayapa ang bayan. Inutusan niyang hagupitin si Jesus. Hinubaran siya ng kasuotan, itinali sa isang poste at ibinuyang-yang sa mga kamay ng mga kawal Romano. Ang kanilang mga kamay ay walang awa. Ang bawat palo ay tila pasaning kasalanan ng mundo.
Walang salitang lumabas sa kanyang labi. Tanging katahimikan at dugo ang naging tugon niya. Panginoon ng awat pag-ibig, pakinggan aming daing. Mula sa dilim kami tumatawa, sa biyaya mong walang hanggan. Pag-asa'y muli mong binuhay, mga kasalanan ay pinawi, pag-ibig mong di matinag. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, ang kapayapaan. At sa bawat latay sa kanyang katawan, ipininta ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan. At sa katahimikan ng kanyang pagtitiis, winasak niya ang tanikala ng ating kasalanan. Naway ang sakripisyo ni Kristo ay maghatid sa inyo sa mas malalim na pananampalataya, pagsisisi at pag-asa.
But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, and by his stripes we are healed. Isaiah chapter 53 verse 5. Episode 1, The Betrayal and Judgment of Jesus. Balikan natin ang simula ng lahat, ang pagtataksil ni Judas, ang pag-aresto kay Jesus, at ang paghatol ng mga punong pari. Sa Episode 1, The Betrayal and Judgment of Jesus. Episode 3, The Crucifixion of Jesus. At sa kasunod na yugto, matutunghayan natin ang huling pagdurusa ni Jesus. Mula sa koronang tinik hanggang sa pag-akyat sa Kalbaryo at sa kanyang kamatayan sa krus. Sa Episode 3, The Crucifixion of Jesus. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na kabanata. Isang simpleng click mula sa inyo, pero malaking tulong ito sa mga content creator na tulad namin sa Divine Legacy Official. Salamat po. Veni, Sancte Spiritus, halina o Espiritu Santo, manahan ka sa aming mga puso at liwanagan mo ang aming kaluluwa. Espiritu Santo, halina. Punuin mo kami ng iyong liwanag. O Espiritu ng buhay, aming patnubay, liwanag sa dilim, sa puso'y gumabay. Flamma amoris, dona pacem. Pag-ibig mong wagas sa amin ay ibuhos. O Espiritu Santo, manahan ka sa akin. Bigyan mo ng lakas ang aking panalangin. Veni Sancte Spiritus, Lux Veritatis, o ilaw ng buhay, sa iyong pagsambang wagas. Sa bawat panalangin, ikaw ay tawagin. Ipinagkakaloob mo ang kapayapaan. Spiritu Sapientia et Dux Fidelium, karunungan mo'y tanglaw ng aming landasin. O Espiritu Santo, manahan ka sa akin. Lakasan ang loob sa panahong madilim. Veni Lumen Cordium Lux Celestis. Sa iyo, O Diyos Espiritu, ang buhay namin wagas. Veni Sancte Spiritus, dona nobis pacem. Amen.
O Espiritu Santo, manahan ka sa aking puso. Gabayan mo ako, liwanagan mo ang aking landas, at punuin mo ako ng iyong pag-ibig at kapayapaan. Amen. Isang awit ng papuri para sa lahat, sa Tagalog at Latin fusion, bilang alay ng pagpupugay sa Diyos na kataas-taasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos, sa kaitaasan, at sa lupawi kapayapaan sa mga kinalulugdan. Iyan. Pinupuri ka't dinarangal, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, sa dakila mong kapurihan. Glorificamos te, benedicimos te, adoramos te, glorificamos te. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, Gloria in excelsis Deo. Laudamos te, adoramos te, in gloria Dei Patris. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Kordero ng Diyos, anak ng Diyos Ama, Domine Deus, Rex Caelestis, Filius Patris, Agnus Dei, miserere nobis. Ikaw na nag-aalis ng kasalanan ng daigdig, maawa ka sa amin, tanggapin mo ang aming kahilingan. Qui tollis peccata mundi, suscipe de precaionem nostram, tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe. Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilanan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Lukas Kabanata 2, talata 14. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Lucas 2:14, Biblia Sacra Vulgata.